opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to... Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. So how can you tell me that it's not economic sabotage? This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Damdaming Bayan. Sa wakas, good morning Malacanang. Abay sa wakas nagalit na rin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, kailangan Mr. President no turning back. Ika nga ha? Ayan, na siya mismo ang naging saksi. Ayan, sa isang substandard na project, Rockshed project, dyan sa may Benguet kahapon. Ayan, at mabuti naman Mr. President at ang isinama ninyo ha ay si Mayor BBM. Ayan, Benji Banyes Magalong ng Baguio City ha. At hindi po yung mga sip-sip na mga taga DPWH. Ayan, ngayon po mabigan maganda, Mang Mista ha. Ayan, at least dati-dati sinisiraan ang Mayor Magalong na naninira lamang sa administrasyon. Pero ngayon po mahabigan kitang-kita naman ha. Mukhang yung sumbong sa Pangulo ha at yung mga sinasabi ng Mayor Benji Magalong abay naniniwala ang Pangulong Marcos kaya kasama niya mismo ha na pumunta po mahabigan doon sa gumuhong lugar dyan sa may Benguet Mountain Province. At nasa ating linya na pala ha. Nasa ating linya po mahabigan ang Mayor ng Baguio City. Alamin nga natin kung ano ang napag-usapan nila ng Pangulong Marcos kahapon. Mayor Benji Magalong, Mr. Sir, naimbang bigat apo. Good morning, Mayor Magalong. Good morning, Mayor Deo. Good morning sa ating mga listeners. Ayan, marami po ang nagulat kahapon, Mayor Magalong, sir, ha? Dahil kasama kayo ng Pangulong Marcos kahapon. Di ba may mga kritiko kayo na naninira lamang daw kayo sa administrasyon, sa mga ine-expose ninyo mga anomalies sa mga projects. Ayan, kayo mismo ay kasama ng Pangulong Marcos kahapon, Mayor Magalong, sir. So ano po ang iba pang napag-usapan ninyo? May direktiba po ba sa inyo ang Pangulong Marcos bilang mayor ng Baguio City? Wala, may banggit ko nga sa kanya. Mayor Deo, unang-una, may pakita namin sa kanya yung nangyari din sa Rockshed. Mm-hmm. For some reason, bakit ganun yung ang laki ng ginastos natin, patapos ganun lang na biglang nasira. May mga flaws sa design, bakit hindi maayos yung
bakit hindi maayos yung implementation, bakit din bigla na lang gumuho yung isang portion, bakit hindi iniabot yung pondo dun sa lugar na nakita naman nilang vulnerable siya o landslide, kaya naapektuhan lahat. Sayang yung ginastos na 260 million. At the same time, ipakita rin natin kay Presidente yung rock netting. Isa lang yun sa mga nasirang rock netting. Meron din mga, nakita ko rin yung stud, ito yung cat's eye, Opo. na napakamahal. So nakita ko rin yung solar light sa kanya, binanggit ko sa kanya. At meron kami isang kalsada rito na tinatawag namin na the road that leads to nowhere, na matagal nang ginagawa pero hanggang ngayon hindi pa rin maayos-ayos at nag-erode na. Papakita ko pa sana yung nangyari sa mga buildings sa UP at doon sa BGH, pero wala nang oras ng ating Presidente. Ayan. So, alam po namin na marami kayong mga expose na o kaya sinasabing mga maanumalyang project, Mayor Benji Magalong, sir. Ito ba ay more or less na ikwento niya sa Pangulong Marcos o alam na niya ito? Nabasa na niya ito? Well, maririnig niya, pero nung nakita niya, nakita mo yung galit kay Presidente. Talagang galit na galit siya. At kaya nga sinabi nga niya na ayaw ko matatapos itong third ko na walang nangyari. Nagpisahan niya, kakapusin niya. So nakita ko yung commitment niya sa anti-corruption campaign. Lalo-lalo na ngayon na iikot siya. Nakikita niya yung katotohanan. Kasi hindi lang yung kwento-kwento. Nakikita niya mismo, kaya talagang worried ako dahil na-stress siya. Kitang-kita ko yung pagka-stress niya. Oo nga po. Ayan, nagagalit at sabi nga niya ay nadoble pa raw yung kung i-repair, madodoble pa ang presyo, gastos doon sa Raksha project na yan. Oo. Palagay ko, Mayor Bea, ganun nga mangyayari kasi hindi pa nga natin hinukukay yung gabyon na nilagay doon na napaka-shallow. Diba? Din yung gabyon na nag-hold sana yung foundation. Baka pag binuksan pa natin yun, hinukay natin, makikita na natin yung mga kalokohan pa doon. Wow. Kaya nakakalungkot isipin. And this is not only happening dito sa Cordillera, kaya sa Benguet. Marami pang lugar sa Pilipinas na malamang ganito rin kasi nagsusumbong din sa akin yung ibang mga mayors. Wow. Sabi nga nila na detective this is a common observation among us mayors na lagi na lang pinapabulaanan kung sino-sino mga politiko. Pero ito talaga yung nangyayari. Ayaw nilang aminin na talaga nangyayari. Kaya sinabihan ko nga sa Presidente na, sir, itong walang konsultasyon sa local government, na basta-basta na lang gagawa yung mga mambabata at hindi PWs ng mga project. This is not only my observation, my experience. This is a common sentiment among the mayors. Mayor Magalong, sir. Ayan, may sinasabi yung engineer ba yun? District Engineer Arnold Dapuag. Wala naman daw substandard dun sa Raksha project. Ayan, actually hindi daw nasira yun. Kaya lang, tinitingnan ko itong mga picture abay isang ulan lang baka gumuhonan nandun na sa bangin yung 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 isang pader nung Raksha project, Mayor Magalong, sir. Ayan, kung maayos ang plano niya, ba't naman nandiyan sa gilid-gilid mismo na ng bangin? Dapat inusog man lang ng konti. Yes, like in fairness naman, the Raksha served its purpose, talagang natakpan niya. Pero the way it was designed, may problema. Pati yung foundation niya, bakit ganun? Kung talagang maayos ba yung kanilang design? Naisip nila lahat, comprehensive yung kanilang technical study. Dapat hindi ganun ang nangyari. So, mukha yatang iba yung kanila, iba yung definition nila ng substandard. Just ano naman mag-isip na kayo.
At baguhin nyo naman yung definition nyo ng substandard. Dahil pag ganyan ang definition nila ng substandard, ano na lang mangyayari sa mga infrastruktura natin sa lahat sa buong Pilipinas. Gusto yung kanilang mga mentalidad talaga, no? Pera ng bayan po yan, hindi nyo pera yan. Ay dapat po managot kayo dyan kung ano yung mga pinaggagawa nyo. Mayor Magalong, sir, ayan, kami nga mismo nagulat din. Sa dinami-dami ng mga opisyal, bakit kayo po ang isinama ng Pangulong Marcos at hindi po ang mga congressmen dyan sa Mountain Province, sa district sa Benguet, o kaya ang mga taga-DPWH? Bakit kayo po ay pinatawag, Mayor Magalong, sir, ng Pangulong Marcos? Well, sumunod lang naman ako sa utos nagpunta kasi sa akin yung PMS at sinabi sa akin naman na sila nakipag-coordinate. So hindi ko alam kung anong reason nila lakay doon. Yes, sir. Sumunod lang naman ako sa utos ng Presidente. Nagulat ba kayo dahil maraming mga taga-administrasyon dahil sa inyong mga express sinasabi na sinisiraan nyo daw ang Marcos administration, Mayor Magalong, sir? Never. Kung titingnan nyo lahat yung mga pronouncement ko, it's all about corruption. And siguro kung titingnan mo rin yung mga interviews ko, makikita mo na pinapraise pa nga natin si Presidente dahil nga inumpisahan niya. He took the lead. It was courage to mention that during the summer. It was courage. It took him so much courage to mention that and to challenge the lawmakers. Sipin mo, harap-harapan. Tapos nationwide, in-announce niya, mahiya naman kayo. Kaya kita mo talaga yung determinasyon niya. At sa akin lang is, alam mo, every administration has a legacy. And I believe this is the legacy of the incumbent president. Itong labanan, itong matinding korupsyon na nangyayari sa DPWH at hopefully hindi lang mahinto sa DPWH, ibang mga ahensya rin. Wala bang request ang Pangulong Marcos sa inyo kahapon na Mayor Magalong, pwede ba tulungan mo ko para malutas yung problema natin sa graft and corruption? Well, yun na nga yung kanya. Sabi niya, tuloy-tuloy lang ang reporting. Tuloy-tuloy nyo lang ang reporting. Sabi niya, in fact, nag-encourage nga siya. Nag-encourage niya kami na tuloy-tuloy lang yung programa. Yung ating effort sa anti-corruption. Kasi sabi ko nga sa iyo, nakita ko talaga yung frustration niya. Yung galit niya, nakita ko, naramdaman ko yun. May mga nagmumungkahi, Mayor Magalong, sir, na kayo po ay mamuno, kung magtatayo man ng isang independent body para mag-imbestiga dito sa mga anomalya sa DPWH ngayon. Willing ba kayong pamunuan nito, Mayor Magalong, sir? At actually, meron pa mga feelers na inaalok ka ba kayo ng Pangulo na maging DPWH Secretary? Alam mo, both are mukhang speculations lang. Okay. Walang nangyaring ganyan. I believe the President has already someone in mind for investigation siguro. Kaya bigyan na lang natin siya ng pabayaan na lang natin siya. He knows what he's doing. So far sa concern sa nakita ko, he knows what he's doing. Pabayaan natin siya. Let us just wait for yung mga sakbang niya, ano yung plan of action niya dyan. Naku, eto nga pala, Mayor Magalong, sir, may mga kongresistang humahamon po sa inyo na, eto na, kasama na si Congressman Richard Gomez ng Ormoc. May mga hamon po sa inyo na patunayan daw yung mga aligasyon sa pagdalo sa Senate hearing, Mayor Magalong, sir. Ano po ang reaksyon nyo dyan? Well, hinihintay ko lang yung kanilang notice na mag-appear ako. Nagsasalita sila ng gano'n na magsalita ako, kumarap ako sa kanila, pero wala naman silang notice. Kaya hinihintay ko lang yung kanilang notice. Kung sakasakali man naman matanggap naman ako, so syempre, out of respect, I need to attend the hearing. At doon nila siguro ako tanungin. Ulitin ko lang, huwag nila akong tratuhin na akusado. Tratuhin nila akong resource person.
Sa bagay, may mga kumakampi naman sa inyo sa inyong tapang din. Expose Mayor Magalong, sir. Ayan, andyan ang Senator Ping Lacson. Ayan, sina Senator Tito Soto na sumuporta at willing din na mag-expose sa mga ganitong nangyayaring anomalya, Mayor Magalong, sir. Well, alam mo, naging boss ko. Si Senator Ping, naging boss ko siya sa lumaki rin ako sa kanya. No? The way he led us, pati yung mga prinsipyo niya about leadership. Doon ko naman na yun eh. Ganun din kay Congressman Rory Aco. Ganun din kay Sir Bong Franco. At marami pa na naging amo ko. Ganun din si Senator Soto. Naging head din namin siya nung I was in PDEA. Nakita ko rin yung kanyang leadership sa DBB. Because PDEA was under DBB. Kaya nakita rin nila kung paano ba tayo magtrabaho. Kaya siguro ganun na lang ang support nila sa atin. So willing kayo, Mayor Magalong, sir, na humarap sa Senate hearing? Yeah. Maganda na sana kung doon sa HORC hearing. Hinintay ko nga. Sa House hearing. Bakit mas gusto niyo sa Kongreso kaysa sa Senate, Mayor Magalong, sir? Kasi lagi nila akong binabatikos eh. Kaya mas gusto ko na din malang umarap. Kasi lagi nila akong sina-challenge na magsalita ako. Na magsasalita naman ako. Pero nasaan na yung kanilang samang sa akin? Hinihintay ko nga yung kanilang notice. Ayan, kasama dyan si Congress... Panay na nga insulto nila sa akin. Kasi attacking personal pa yung ginagawa nila. Kaya, hintayin ko na lang yung kanilang notice para at least magdapan ako. So, mas gusto nyo, Mayor Magalong, sir, na sa House of Representatives kayo ipatawag para makaharap nyo mismo itong mga nag-aakusa sa inyo tulad ni Congressman Richard Gomez? Nandun yung gera. Ito dali natin yung gera. Ayan. Anyway, Mayor Magalong, sir, ayan na. Kahapon pala, nandun din itong si Congressman Eric Yapa. Pero hindi raw pinalapit sa Pangulong Marcos. Bakit kaya, Mayor Magalong, sir? Wala na akong kinalaman doon. Hindi naman siya para magbigay galang sa ating Pangulo. Kaya siguro nagpakita rin siya. Ayan, oo. So, Mayor Magalong, sir, dahil nagkausap na kayo ng Pangulong Marcos at humingi pala ng tulong, so tuloy po ang inyong kampanya against corruption, Mayor Magalong, sir? Tuloy-tuloy, Mayor Bayo, at lalo pa akong na-motivate dahil mismo si Presidenta mismo na sabi na ituloy yung lamang. Ayan. At ang mga mista sa PMA Sandigan 82, ayan, nakikinig po sila ngayon at sila ay nagpapaabot ng taos-pusong suporta sa inyong ginagawa, Mayor Magalong, sir. Oo nga, nakakatuwa nga na yung ating mga classmates, ano? At tuloy-tuloy yung kanilang suporta sa akin. At hindi ko naman sila, I cannot afford to fail them, kaya talagang pinagbubuti natin naman to. Ayan, lalo na ang ating President General Lisander Suerte. Ayan, at lahat ng klase ng PMA Sandigan 82. Mayor Magalong, sir, ayan, so ano po ang mensahe niyo sa inyong mga kritiko? Ayan, lalo na po yung mga congressmen. Well, gusto ko lang banggitin sa kanila yung essence ng public service na alam mo yung public office is a public trust. No? At kailangan ipakita natin sa taong bayan na kung meron tayong responsibilidad, especially kung meron tayong hinahawakang pondo, dapat siguraduhin natin na ito'y nagagastos sa tamang paraan. At ang intended na project nito, dapat tingnan nila mabuti na quality at according to standard. Kasi yan ang binigay sa atin ng taong bayan na responsibilidad natin. Ang hawakan natin. Hindi natin pwedeng ipasa yung responsibilidad na yan. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Mayor Magalong, sir. Ayan, mabuhay po kayo at dapat, ayan, sabi nga ng Pangulong Marcos, ayan, tuloy ang inyong reporting sa Pangulo sa mga natuklasin ninyong mga anomalya.
Maraming salamat Diyos Agniran na mga bigat, Apo Mayor. Agyaman ako ngayon ako Deo. Yes, sir. Ang bagay Mga kaibigan, Mayor BBM Benji Banyes Magalong ng Baguio City. Daming bayan. Ayan, inyo po narinig mga kaibigan ang Mayor Magalong ha. Ready siyang humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero palaban din Senator Ping. Ayan, sabi mas mainam daw kung sa HOR, ayan, House of Representatives, at nang sa ganun ay makausap na ng harap-harapan ang mga kongresistang bumabanat sa kanya. Nako, paano yan ha? Abay, paano kung ang magtatanong sa kanya ay ang controversial na kongresista ng Benguet na si Congressman Eric Yap, na paborito rin ng dating Pangulong Digong Duterte. Congressman Eric Yap, CIS party list, legislative caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Congressman Geraldine Roman, 1st District, Bataan. Ang pumahabigan ay ilan lamang sa mga binanggit noon ng dating Pangulong Digong, kaya lang wala pong nakasuhan. Sana Mr. President, ayan, abay, sana po ay merong big feast, sabi nga ni Senator Ping Lacson, ha? Sana merong big feast na makasuhan, ayan, at makulong, ayan. Abay, Secretary Boying, ha? Anong ginagawa ng Department of Justice at DPWH? At nga pala, may panawagan din si Senator Gatchalian kay Apo Secretary Manny Bonoan, ha? Abay, kung meron daw po kayong delikadesa, Apo, ayan, mag-ano na lang, kung ayaw mag-resign, di mag-leave of absence habang isinasagawa po ang investigasyon. Ayan. Ba't nga ba ayaw mag-leave of absence ang, di ba ganun yung may mga delikadesa, ha? Para may free hand ang mga investigador, ayan, malaman kung ano ang nangyari sa kanilang opisina, sila po ay nag-leave of absence. Ayan. Yung iba, nag-re-resign. Kung mag-resign ang Secretary Manny Bonoan, baka lalong maraming nervyusin. Daming bayan. At alam po ninyo mahabigan ng latest, eto na ha, ayan, marami nang ninenervyos, kinakabahan at naglalaglagan na po mahabigan ha. Meron na ibang contractor dyan, meron na ilang engineer na gusto na magsalita. Wow! Yan ang kailangan natin, Mr. President. At pwede ba ha, sa mga contractor at mga congressman na involved dito sa mga anomalyang ito, ha? Pwede ba moderate your greed? Ayan, dapat to magkaroon ng greed control, hindi flood control. Daming bayan. Oy, pero ang malupit dito, mamaya babalikan natin. Yung may-ari ng Legacy Construction Corporation, mga bigan, yung number 1 ha, sa listahan ng mga 15 contractors with most flood control projects, itong si pangalan niyan, Alex Abelido. Abay, grabe pala na ito, mga bigan, ha? Abay, siya ang binansagang King of Flood Control Projects. Dahil sa dami siguro ng mga nako niya mga project, ha? Ayan, sana'y maayos lahat. Abay, ano na ha? Ang tawag nito na ayan, nakabili na ng private jet. Ayan, abay, meron ng penthouse apartment ha, sa New York, ha? Facing Manhattan Central Park. Wow! At may mansion na rin sa Malibu, ha? Malibu City. Ito yung mga lugar ng mga rich and famous sa California, mga Hollywood actors, actresses at mga mayayaman. Daming bayan. Alamin nga natin, si Pangulong Marcos sa Let Narciso, andyan na ba ang Pangulong Marcos sa sa libingan ng mabayani? Miss Let, proceed. Nagbibigay na ng kanyang talumpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nga ng paggunita ng National Heroes Day ngayong araw. Pakinggan natin si Pangulong.
dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang, sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Gabayan natin sila upang maging mas mapanuri sila sa mga suliranin sa ating lipunan. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maunlad, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Marcelet. Lakayan ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. Iba na ang dating. Lakay, hindi na lang pagkilala sa mga bayani. Ayan, binanggit niya ang paglaban sa mga anomalya at ang pangako ng pamahalaan na pananagutin ang mga sangkot sa katiwalian at ilalabas daw ang katotohanan. So, aabangan natin, Lakay, dahil mukhang niyang pahayag ngayon ng Presidente ay may kinalaman na rin sa mga pagkadismaya niya, no, sa mga proyekto ayan ng pamahalaan. Pero ngayon nga, Lakay, kanina eksaktong alas 8 dumating si Presidente dito sa libingan ng mga bayani para dito sa programa kaugnay ng National Heroes Day. Pinangunahan niya yung pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier kasama si Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete. Tema ng paggunita ngayong taon, ang isang diwa, isang lahi, isang bayani. Ayan. At sa naunang mensahe ng isang diwa, isang lahi, isang bayanihan. Bayanihan. Okay. Yan, kinilala ng Presidente, hindi lang ang sabi niya yung mga bukod dun sa kilala natin mga bayani na nakipaglaban para sa ating kalayaan, maging yung mga iba pang pangalan na hindi nasulat pero malaki ang naging ambag sa pagkamit ng kasarin lang ating tinatamasa. Sabi niya, marami pang mga Pilipino yung nagpapakita ng kabayanihan ngayon, Lakay, sa panahon ngayon, dahil ng mga ordinaryong mamamayan ay mga magsasaka, mga ngisda, mga sundalo at iba pa. Ayan. Okay, palagi ko, ito na ang iwan ng legacy ng Pangulong Marcos, ha? Kung masawata ang talamak, ang free for all na graft and corruption ngayon. Malaking bagay yan. Malaking legacy yan kung yan ay matutugunan ng tama sa ginagawa ngayon ng Pangulong Marcos. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Daling ito, Lakay, ay sumilip rin si Presidente sa puntod ng kanyang amang siya, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lakay dito sa libingan ng mga bayan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ms. Let. Ayan, maraming salamat, Mr. President. Ayan, dapat, Mr. President, mag-sample na kayo. Ayan, dahil, grabe na, talamak na talaga ang mga anomalya, ha? At wag na kayong mag-atubili, Mr. President. Ayan alam po nyo, mabait itong si Secretary Manny Bono ang mahabingan kaya lang yung bait niya, di natin malaman kung siya ay
tawag ito, nahiya o kaya may alam din o may kinalaman din. Daming bayan. Ay nako Mr. President, ayan noon ang sabi noon konting bato, konting semento, monumento. Abang ngayon Mr. President, Apo Lucas Bersamin, iba na ngayon. Ngayon, konting bato, konting semento, bilyonaryo. Daming bayan. Grabe, ano? Babalikan po natin mabilang pang mga reports. Sandali lamang Edniel Parosa, Sherwin Alfaro. Standby Raymond Datpaas. Standby man ng Milky Rigunan. Aba, sabi ng Mayor BBM, Benji Banyes Magalong, ha? Abay, willing siyang humandang, handa siyang humarap sa Senado. At pero kung tutuusin, sabi niya, mas mainam daw kung sa Kongreso, ayan, para makaharap ni mismo yung mga nag-aakusa laban sa kanya o kanya mga kritiko at nang sa ganun magkaalaman na. Patay tayo dyan. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, kuyang, ha? Justice Sam Gaerlan. Mista, ayan, General Edwin Ernie. Oras ganap ng alas 8:42. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng LEND. Ang mga taga-Hubilyar. Sumasabit lakay. Good morning. It's just maray na aga sa gabos ng mga Bicolanong nanonood at nakikinig. Diyan sa Region 5 sa Bicol. And of course, ang Hubilyar Albahilo. Happy Fiesta. At congratulations sa mutya ng Hubilyar 2025. Ba, ayan. Fiesta ba ngayon? Ayan. I like your attire, sister. Thank you, lakay. Ngayon ay holiday. Ganun mo yung yung tinakpan buhok ko mo. Tinakpan ko talaga yan. Gorgeous today, Sister El. Thank you, lakay. Kaya gusto kang panoorin ni Kuyang Alex Guo, Alex Flores ng Toyota Valenzuela at si classmate Manding Bahakan. Nagtataka na nga ako sa kanila eh. Bakit? Feeling ko gusto talaga nila ng damit pang babae. Hindi, ano daw sila, lover of beauty. Ay, ganun ba? Grabe na yung lover. That's the right pronunciation namin mga Ilocano. Ganun ba lakay? At dapay accent na. Ayan. Yan tatag naming Ilocos-Slovakian accent. Ayan. Okay. Very prominent ang R. Ayan. Buti na lang pangalan mo lakay, walang R. Ayan. Pwede rin lagyan na R. Ayan. Ano? Erpedio. Maipilit lang. Sige, pilit mo pa. Pero sandali lamang si Sir El. Naka-standby na si Sherwin Alfaro at Edniel Parosa. Pero dahil ngayon po ay National Heroes Holiday, it's a holiday. Sige, sayaw mo. Doble ba ang bayad natin ngayon? Ayan, double pay, holiday. No work or no pay ba? O may bayad pa rin kahit walang pasok? Ha? Hindi ko sure lakay eh. Kasi tayo lagi na pumapasok kahit holiday Pero dahil mga mabibigat na issue, holiday, pero ang bibigat ng mga issue, ayan, umupak na naman ng presidente kanina. Sige, Mr. President. Ayan. Unsolicited advice namin, Mr. President, lahat ng mga lugar na may mga maanumalyang kontrata, ayan, hindi lamang public works, hindi lamang flood control, Mr. President. Pasyaran ninyo, puntahan ninyo. Yes. Ipamukha nyo sa mga opisyal ng gobyernong involved sa mga anomalyang ganyan. At magsibak na kayo. Ano ba naman itong isa? Ano ba naman ito, Secretary Manny Bonoan? Abay, yung dalawang opisyal dyan sa District Engineer sa Las Piñas at Muntinlupa. Bakit gano'n, Mr. President? Involved sa anomalya, kesa halip na,
pumunta kayo sa DPWH, doon kayo magtimpla ng kape, ayan, imbes na ilagay sa freezer, ayan, okay, tinanggal, sinibak kinasuhan, aba, ni-reassign. Ano ba yan? Paano yan? Magkakalat din sa kabila. Kaya nga, ano ba yung Secretary Manny Bonoan? Niloloko nyo naman kami eh. Ayan. Dapat yan, tanggal na, lakay. Ayan. Wala nang reassignment. Ganun din naman, pagka-involved sa kalokohan, sibak dapat. Itong si District Engineer Isabelo Baleros ng Muntinlupa City, ha? At Las Piñas, ayan, inilipat lamang saan ba inilipat ang mga ito, ha? Abay, kung kanya may mga Mr. Secretary, abay, bakit bibigyan nyo pa sila ng assignment? Dapat pre-share nyo yan. Ayan, dapat pinakakasuhan na yan. Ay, nako talaga, ha? Tsaka alam mo, lakay, nabanggit ng Pangulo yung mga anomalya. Sana masama din yung mga, alam mo yung mga naggumawa ng kalsada tas binabakbak. Diba? Tapos, konting ulan lang, uka na. O kaya, nagbibitak ng kusa. Sabi nga sa iyo, ayan, kung gusto mong, ibang mga kontraktor ngayon, hindi naman nila lahat. Ayan, matitiro naman yung iba, ha? Kaya lang iba, sabi nga, konting bato, konting semento, bilyonaryo. Okay, alam mo lang kay sobrang nipis pa ng mga kalsada nila. Ay, mas makapal pa yung yung donut sa... Ayan, mamaya yung... nga pala, ba't hindi binabanggit Senator Rodante Subarriaga Marcoleta, ha? Ayan, bakit nasubpi na ba itong yung number 1 doon sa binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA, itong legacy construction. Ang may-ari daw ay Alex Abilido. Abay, ang bansag pala sa kanya, Sister L. Flood Control King. Wow. Ilan kaya ang proyekto niyang flood control? Majority? Ay, siguro number 1 kasi kung number 1 yan. Ayan, kita mo naman, ha? Nakabili ng penthouse apartment. Ibig sabihin pagka-penthouse, nasa tuktok yan. Pinakatap yan, ha? Magkano yun, lakay? Abay, $20 million lang naman. Ilan yan pag kinonvert mo? Sa New York yan, Sister L, ha? Grabe. Ayan, New York, lakay. New York. Kakaiba, ha? Kakaiba naman. Magkano? Ay, nako. Na-stress ako bigla, lakay, dahil sa sinabi mo. New York yan, Sister L. Alam mo, lakay, ang bagong pangarap ngayon. Ang bagong pangarap ngayon ng iba, maging kontraktor o kaya naman pumasok sa DPWH. Meron nga daw bagong kurso ituturo na magbubukas na. Subject na BS DPWH. Course yun, lakay? Course na ngayon, ang Bachelor of Science in Flood Control. In Flood Control Projects. At gusto nila maging ghost engineer. Ang daming pera nun, lakay. Mali mo, pagka maging ghost engineer ka o kaya contractor, ha? Magkaroon ka rin ng apartment sa New York, Central Park, ha? Pero alam mo, lakay, overlooking ang Central Park. Para sa akin, hindi lang dapat DPWH at contractors. Siyempre, sino ba ang mga kakutsaban ng mga yan? Lahat-lahat na. Si Congressman ba? Sino pa ba? Si Senator ba? Hindi natin sinasabi, pero mayroon ba? Siyempre sabi nila di na mangyayari kung walang kasabwat. Diba? Yun nga yun may mga accomplish yan. Sino ba yung Secretary Babe Singson, tanggapin mo na, sir. Ayan, alang-alang sa bayan, ha? Sabi niya, ang request niya, ayan, sana magkaroon daw ng time out ang ilang senador at congressmen ng insertion. Kasi ang insertion na yan, lakay diyan nangyayari yata lahat ng Pero sandali lamang, merong report si Edniel Parosa, Pasig City Mayor Vico Soto, inihambing ang matatapang na pahayag sa hirap na dinanas ng mga bayani ng bansa. Aba? Nasaan ba si Mayor Soto ngayon? Nasa libingan ba ng mga bayani, Edniel? Ayan.
O nga pala, Ednyal, yun daw City Hall, ba't di matapos-tapos? Ayan, bilisan din ni Mayor Vico. Ha? Sino ba ang kontraktor dyan? City Hall ng Pasig. Oo. RH52, Ednyal Parosa, please come in. Ednyal. Lakay at Sister El, binaliit ni Pasig City Mayor Vico Soto ang kanyang mga pinupuri at matatapang na pahayag kung ikukumpara raw sa sakripisyo ng mga pambansang bayani. Sagot ito ng alkalde sa mga tanong kung bakit hindi ba siya natatakot sa mga binibitiwang salitang maaring magdagdag ng kanyang mga kaaway. Sinabi ito ni Mayor Vico sa kanyang talumpati para sa araw ng mga pambansang bayani ayong Agosto 25. Ayon kay Soto, mas mahirap ang mga dinanas ng mga katipunero at iba pang Pilipinong lumaban sa mga gera hanggang nitong World War II. Pakinggan natin ang alkalde. Pero pag-aaralin natin yung mga nauna sa ating mga bayani, nung mga katipunero noong 1896, mga gerilya noong World War II, di hamak naman na mas mahirap yung pinagdaanan nila. Ba't ako matatakot? Ba't ako magpapa-intimidate? Yung mga nauna sa atin, mas mahirap yung pinagdaanan. Mas nasa peligro ang mga buhay nila nung katipunan, nung World War II at iba pa. Aba, matapang. Bago ang speech na yan ay pinangunahan ng opisyal. Pinangunahan ng opisyal ang pag-alay ng bulaklak dito sa may Plaza Rizal ngayong umaga. Nakausap pa natin si Mayor Vico pero tumanggi munang magpaunlak ng panayam. Ngayong linggo, tulad ng kamaraan ng Pasig sa DPWH para manghingi ng access sa mga dokumentong magpapakita kung nasunod ba ng maayos ang bawat flood control project sa Pasig. Nangako si Soto na tutulong sa krusada ng national government para maimbestigahan ang mga manomalyang proyekto na ang ilan ay inunguso sa kanyang nakatunggali nitong katatapos lamang na halalan ang mga Biskaya. Ito sa Ednyal Parosa. Ednyal, saan ito? Sa Pasig ito? Rizal Park ba yan? May Rizal Park sa Pasig? Oo, Lakay. Ito Plaza Rizal. Plaza Rizal. Ito Lakay sa may Immaculate Church dito rin sa Pasig City, Lakay. Ayan. Tapang din ng Mayor Vico, ha? Ayan. Okay, nga Rod. Ayan. Maraming salamat, Ednyal. Yan ang sitwasyon dito sa Pasig ngayong National Heroes Day. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Ednyal Parosa mula sa Rizal Plaza dyan sa Pasig City. Si classmate, pa na ang sayaw. Sige, sayaw pa more. Nag-i-exercise ka sila, Kay. Umaga ngayon, so kailangan nababanat ang ating mga ugat-ugat at mga buto-buto dyan. Samantala, mahabigan, rain or shine. Ayan. May bagyo ba? Ayan, susunod palang bagyo ay Insyong. Ayan. Mula kay Isang. Insyong naman. Insyong ba o Huaning? Ano ba? Ay, hindi. Tapos na kay Isang Lakay. Jay na ngayon eh. Ha? Anong pangalan ng bagyo? Hindi, JK na Lakay. Hindi, Jacinto. Ayan. J, tama, J. Jacinto. H-I-J. Ayan. Emilio Jacinto. Narambol-rambol na yung alphabet. Nakakaasar. Samantala, rain or shine, may bagyo man o wala, maski holiday, ang ating ninong ng bayan ay walang holiday sa kanya. Ha? Tuloy ang pamimigyan ng aginaldo. And so this is Christmas, for we can fall strong. Darito na ang ninong ng bayan. Aba, nasa San Jose del Monte, Bulacan. Ha? Ayan. Teka, di ba binabaha din dyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Ayan, may flood control project ba dyan? Kasi maraming sa area ng Bulacan Lakay, no? Ang dami. No. Grabe, ha? Anyway, alamin natin ang nino ng bayan kung sino ang kanyang bibigyan ng aginaldo ngayon. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang
1,000 pesos. Sa DZRH Malacash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hoy, may lolang kumakaway na avid listener natin dito. Hi Lola, good morning. Sarap magpa-picture sa Sister L. Nagpa-picture sa labas si Mami. Ayan. Nag-hi sa'yo, ikaw Lakay. Hi Lola, ang pangalan mo Lola? Mwah. Ayan. Hindi kaya naririnig. Di ba? Nagpapa-picture lang siya Lakay. Ayan. Hello po. Good morning. Mukhang nag-jogging si Lola dyan sa CCP Complex. Lakas-lakas pa ni Lola. Pangalan ni Lola. Ayan, pangalan ni Lola. Ilagay mo nga. Pangalan ni Lola. Gloria Diaz. Si Lola Pasing. Lola Pasing. Miranda. Ayan. Naiya pa si Lola. Hello po. Hi Lola. Good morning po. Ayan. Dito po kayo Lola. Ayan. Dito po. Ayan. Ayan. Hi po kayo. Abay, upo ka Lola. Upo ka Lola. May instant guest tayo. Ayan. Ayan. Hello po. Ayan Lola. Ano po? Ano po Lola. Ayan. Ano pa? Sister L po. Sister L. Ayan. Ilabas yung dilan nyo Lola para makita ko. Ayan. Anong pangalan nyo Lola? Ayan. Tasing ong tangko po. Ano po? Tasing. Tasing, hindi pasing. Si Lola Tasing ong Anastasia po ang tunay. Pangit kasi yung Anastasia. Anastasia. Ay, maganda. Maganda ba yun? Opo. Parang pampelikula yan yes. Lola. Lakay diba yung mga sa movie? Ayan. Alas 4 po, nakikinig na ako sa inyo. Gano'n ba? Salamat po. Taga saan po kayo, Nanay? Kamuning po, Quezon City. Kamuning. Ba't ka napunta rito sa DZRH? Nagulo po ako nung mga raffle ko. Ganun ba? Entry po, yung entry. Ay, 1 year ko nang inipon yun, yung mga sa Pride. Sa Pride. Inihatid ko na po dito para makita ko nga kayo. Ibig sabihin, gumagamit ng Pride. Powder po, ma'am. Naglo-laundry po yung aking manuga ngayon ng gamit. Inipon ko ngayon. Nasa 50 sobre inilagay ko ngayon. Dami nun na Lola. Pagka nanalo po kayo, magiging champion na po kayo. More entry kasi Lakay, more chances of winning. Yung pala weekly ay nagbobola kayo? Kasi iniipon ko yes po, every weekend po dito sa MBC. Akala ko, tuwing Papasko lang, kaya inipon ko ang dami kong dala ngayon. Ayan. Sige po, Nanay Anastasia. Ayan. Ilang taon na po kayo, Nanay? 83 po. Wow, bata. Ang lakas pa ni Lola. Lakay. Mahina na rin yung tuhod ngayon. Pero mukha po kayong bagets. Ay, salamat po. Nakita ko kayo. Sige po, Nanay. Bigyan ng kape si Nanay. Ayan. Bigyan ng N plus gold. Ayan. Thank you po. Sige po, ingat po kayo. Ingat po kayo. Alam ko, magja-jogging pa kayo eh. Ayan. Si Nana, ano apelyido po niyo ulit? Oytang ano? Ong Tao ko po? Ong Tangko. Ayan. Anastasia Ong Tangko. Okay, Nanay. Thank you po. Sana manalo po kayo. Yes. Ayan. Okay. Relax lang po. Naku, baka atakin sa puso. Nagtatalon sa tuwat si Nanay Anastasia. Ayan. Sige po. Ayan. Kasi Lakay, madalas may mga nagpupunta rito. Ang dami niyan nila dyan sa labas. Naguhulog ng entries. Ayan, kasi doon sa ating raffle ng MBC. Ayan. Bigyan ng vitamin si Nanay. Ikaw talaga. Vitamin E na naman ibibigay mo. Ayan, binigyan nga. Hinabol si naghabol ng Aguinaldo. Ayan. Si Jackie O. Ayan. Okay, balikan natin ang Ninong ng Bayan. Nasa barangay Kaipian. San Jose del Monte, Bulacan. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang
1,000 pesos. Sa DZRH Malacash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka, ba't nawala? Ilang days before Christmas, Lola Felicidad? It's 122 days, Lakay. Wow, 122 na lang. Ang bilis, Lakay talaga. Oh my God. Tingnan mo naman. Bare months na, Lakay. Sa susunod na week. 1, 2, 3, 4, 5, 6 days na lang. Pipilasin naman na yung kalendaryo. Isang pay na ng kalendaryo. Ang ating kalendaryo na napakalaki. Ayan, maraming salamat sa nagbigay ng kalendaryo. Ano pangalan ng kalendaryo? Salud M. Malyari Trading. Ayan, Salud and Malyari Trading. Ayan. Pakibigyan po kami ulit ng kalendaryo yung next year. Yung ganito po kasi ito po talagang hinahanap-hanap nila. Para at least kitang-kita pagtingin natin ng petsa ng date. Yes. Ninong Sherwin, napunta na natin, Lakay. Sino nga ba ang nanalo dyan sa may Barangay Kaypian, San Jose del Monte, Bulacan? Ninong Sherwin. Akala ko may winner na dyan sa studio lang. Oo nga eh. Akala ko winner nga eh. Kasi nung pumasok dito sa booth, nagtatalon eh. Ako kinabahan kasi yung kamay niya nasa dibdib eh. Kaya sabi ko, ito na siguro yung winner. Pero dito sa lugar kung saan hindi sa Lakay at hindi rin kay Sister L. Dahil itong lugar to ay Kaypian. Dito yan sa Barangay Kaypian sa San Jose del Monte, Bulacan. May pumara sa atin kanina, Lakay, na malakas na nagpapatugtog ng kanyang radyo na nakikinig sa DZRH. Nanay, pangalan niyo po? Telma Sadluka po. Si Nanay Telma, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo, second year high school pa po, nakikinig na ako. Anong year na kayo? Naku, 59 na po ako. Ay, batang-bata pa. Hindi pa senior. Ay, yung radyo nyo, tingnan, ang liit-liit, pero ang lakas-lakas. Ayun yung kanyang radyo, Falcon. Yan ang Falcon ngayon. Ayan, lumang-luma. Akala ko Phylon ngayon. Akala ko parang Ted Phylon yan. Falcon pala. Ayan. Ang kanyang radyo. Dahil, sino pa pilit yung announcer pag umaga? Siyempre po, si Deo Macari. Aba, I love you, Nanay Telma. Love you, Muamua. Ayan. Dahil paborito sila kay Deo Macari. Bigyan ng regalo. Salamat po. Sir, dagdagan nyo pa yung oras ng drama. Drama. Anong drama po gustong pakinggan? Huwag ka daw mag-overtime, dagdagan mo daw yung oras. Yung oras po sa drama kasi yun lang libangan. Ayan. Anong paborito yung drama sa DZRH? Yung Bato sa Buhangin? Ayan. Wala na yun. Drama. Halos lahat to wala naman nung mininintis Ayan. Hanggang huli po. Ayan. Sana nga ako abutin uli ng hanggang alas 3 katulad ng dati. Aba. Ayan, mahilig sa drama ito. Meron tayong may mga rewind tayo Lakay na mga drama pagdating naman ng ating gabi. Meron po. Aba. Kaya naman minsan sa gabi hindi na ako nakakaabot. Natutulog na. Ayan. Okay. Salamat sa palagi pagsubaybay sa DZRH, lalo na sa mga drama natin. Mula dyan sa yung meron pa dyan, In His Time. Hanggang sa mga apo ko nga ho pinakikilala ko yung DZRH. Galing. Thank you po. Lalo ho yung gabi ng lagim. Panakot nyo siguro yun Ayan Maraming salamat, Sir Deo. Sana makita ko kayo sa personal. Sige po, dadalhin namin kayo. Punta kayo rito sa Star City, sa DZRH at isasako po kayo sa Chubibo. Yung anniversary nyo, sana gusto ko pumunta dyan, kaya lang hindi na ako makabiyahing ako lang mag-isa. Wala ho ako Sige po, pasusundo po namin kayo kay Sherwin. Sasabay na ho namin kayo. Ayan. Kung San Jose del Monte, Bulacan. Dulong-dulo na ho yata ito ng Pilipinas. No? Ganun ba? Hindi naman meron pa sa Pampalay. Sige,
Pasusundo po namin kay Congressman Robes. Ayan. Si Mayor Art Robes. Ayan. Okay, bigyan mo pa ng grocery si ate. Ayan, vitamins. Siyempre dahil paborito ang Diesel H at meron siyang minitindahan. Meron kang Diesel H grocery, Diesel H na imbag na bigas at ang Diesel H t-shirt. Siyempre meron pa yung kasamang vitamin E. Ayan. Vitamin E at syempre ang Damdaming Bayan Mini Component. Ayan. Mahigit po yan, katabi na sa higaan talaga. Ayan. Kasi pag disaktas tama po. Umuulan delikado sa sahig natutulog, baka humakuryente. Ayan, tama po, di baterya. Ayan, Siyempre rechargeable na, so pwede nyo nang dalhin kahit saan, basta fully charged ang inyong mini component. Opo, kasi yung ganyan, madali na hanggang CR pwedeng dala. Ay, pareho pala tayo na style, nanay. Hindi po madala Opo, ayan. Kaya pala lakas ng radyo niya, mahina na ang dinig. Ganun ba? Okay. Opo. Sakto yung volume po niya, naaabot po ng volume 50. Kaya nilagay niyo po sa 50, napakalakas yan. Kahit yung mga 3 bahay, madidinig po. Abot sa kanto. Ayan. Opo, marami po salamat talaga. Sige po, Ate Telma. Maraming salamat. God bless. Love you. Mama. Opo, salamat po. Maraming salamat po. Ayan, okay. Pati po sa dalawang naghatid dito ng grasya. Kasi kinikwento niya kanina na kayo na tumulat daw siya nung anniversary sa messenger natin sa Facebook. Makarating dito. Oo, inano ko ho yun na pati nga ho address ko, nilagay ko. Madayon nyo ito sa Luce del Monte. Wow! Naku, dininig ni Lord ang inyong panalangin. Ang wish. Ayan. Napakinggan. Natupad na nyo ang wish. Dahil natupad na nyo ang dahil natupad na nyo ang wish sa Ate Telma, edi we wish you a Merry Christmas. Pakibati po yung nanay ko, nasa Fairview, nakikinig po yun. Anong pangalan, ate? Opo. Ma, andito na ako, nagsasalita na, Ang gwapo na itong mga naghatid ng grasya dito, ma. Ikaw naman na. Ang boses nila sa personal. Ikaw naman masyado kang prangka, ha? Ano naman ganyanan? Thank you po. At saka yung anak ko po, nakikinig po sa, sa Pampangas Best, dyan po sa Diliman. Bakit yung pangalan, ate? Dito na ako. Ate, Des, andito na ako. Ayun, si Des. Ayan. Thank you po. Si Nanay Telma. Ayan, Nanay Telma. Mapanood at napapakinggan na. Kaya ako, maraming salamat sa lahat ng mga palaging tumututok sa Diesel H. Dahil sa inyo, kayo po nagpapa-number 1 sa Opo, talaga, hanggang dulo. Hanggang huli. Talaga. DZRH. Thank you po. Hindi ko ako magbabago. Love you, Ate Telma. DZRH talaga. Wala na pong iba. Love you, Ate. Nakapako na yung niya doon. Puri drama. Maraming pong salamat. Thank you po. Tama-tama po, ate, dahil yung binigyan naming radyo sa inyo, DCRS lang mapapakinggan dyan. Isa lang ang dial niyan. Hindi naman. Talaga po. Ito po, wala nang kordon. Kahit sana ayan. Opo, maraming salamat. Ayan. Okay, maraming salamat, Ate Telma. Okay. Maraming salamat sa mga panalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Diesel H. Baka na sa sunod nating minutes sa Diesel H Mala Cash Promo. RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Nasa Pilipinas. Sa Pilipino. Na-nervyos na, ginulat mo kasi. Maraming salamat, Sherwin at Ate Telma. At dahil high school ka pa ay nakikinig pa sa DZRH, ito ay para sa inyo. Times of your life, Ate Telma. Kita mo. High school pa, nakikinig ka. Di ba paborito ng tatay mo ito? Mga ganyan. Pero nalulungkot lang kasi ako. Ikaw naman. Bakit? Ay, sorry. Ayan. Do you remember? Babalikan natin ang mga report. Sandali lamang, Val Gonzalez. Standby, Raymond at Paas. Brad, ayan. Nakapagpabango na ba? Ayan. Standby man ang Milky Rigunan. Nako, ang Mayor Benji Magalong, ha?
Mas gusto rin sa Kongreso maimbestigahan, ipatawag. Ayan. Sa bagay, may punto rin naman talaga siya, Lakay. Kung lagi-lagi ba naman siyang pinupunterya, papuntahin nyo dyan nang makasagot naman siya. Harap-harapan na tayo. Wow. Ang maganda dyan, Lakay. Pag may sinabi sila, masasagot on the spot. Kaya lang kinakabahan ako, baka i-contempt siya. Matapang talaga tong si Mayor Magalon, Lakay. Baka sabihin, sige, pangalanan mo kung sino yung mga corrupt na mga congressmen, taga DPWH, mga contractors. Ayan. Kung baka hindi niya mabanggit, i-contempt siya. Ayan. Hindi magbanggit na lang. Kasama yung ebidensya. Ayan. Pero sa parang ito talaga, Ate Telma, na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Ayan. Abay, sabi po ng Pag-asa, ngayon maharas na tayo ng pag-ulan ng basa. Ayan. Dapat maging maingat at siyempre maging malusog at aktibo. Kaya todo alaga ako sa katawan, mga ateng, mga kuyang, mga mista, ha? Kung ano ang payo ng doktor, sunod lamang po tayo, huwag matigas sa ulo, ha? Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class pa rin yan. Gamot sa high sugar, syempre, world class yan, mga kuyang, mga ateng. Gamot sa high cholesterol, world class pa rin yan. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dali lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, Sister L, consult your doctor. Do you remember the times of your love? Oras, Sister L. 9:20. RH! Bayan. Oras, Sister L. 9:28. Sandali lamang, Val Gonzalez, Giselle Ricafort. Standby, Brad. Ayan. Pabango ka na ba, ha? Raymond at Paas. Sabi niya, standby, standby, manang Milky Rigonan. Pero alam po niyo, mga kuya, mga ating, mga lolo, mga lola, sa loob na ilang dekada, ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay. Patunay ako po na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho, ha? At nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. O, saan pa kayo, ha? Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama po sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad na mga lolo, mga lola, ha? Kaya kuya, mga ating mahalagang alagaan din natin ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal, di ba? Love you, Nay. Love you, Tatay. Dahil holiday naman, bagamat mabibigat ang mga issue, ayan. Abay, anak pala ni Senator Loren Legardo yung nag-entrap dun sa ano, ha? Oo, engineer sa Taal, Batangas. Ito, ang pangalan niya lakay hinahanap ko si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ayun, ayan. naku. Parang Leo Calalo, baka mag-anang ba ito, pre? Kabilyedo, bakit ka ganyan, ha? Nakakaloka. Nilagay daw sa eco bag, yung pira. Ayan. Pero sandali lamang at, Mayor Benji Magalong, ha? Ayan. Abay, Mr. Robert Yap, ha? Ayan. Abay,
Abay, sabi ng ating presidenteng birthday boy, ha? Si birthday boy Mr. Lisander Suerte. Ayan. Pagka daw mag-testify si Mayor BBM Benji Magalong sa Senado o kaya ay sa lalo na sa Kongreso, ayan, House of Representatives, aba, lahat daw ng mga mistaan ng PMA Sandigan 82 pupunta doon. Support. Oo, ayan, aba, yan po ang promise, ha, ni Mr. President Lysander Suerte ng PMA Sandigan 82, ha? Lahat na mamista ay ayan, a-attend sa hearing bilang suporta kay Mayor Benji Banyes Magalong. Happy birthday din kay Kuyang Senator Tito Soto. Birthday mo pala, ha? Ayan. Binabati ka ng mga macho black sa Senado. Ba, Raymond, alam bang paramdam si Senator Tito Sen sa Senado, ha? At mga brethren sa Bonifacio Masonic Lodge. Ba? At birthday din po rin ni Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Happy birthday, Sen. Ngayon ba o kahapon? Ayan, Senator Kiko, alam ba tayo dyan? Ayan. At si Senator Mark Villar. Aba, tignan mo nga naman, ano, ha? Ayan. Ngayon ba ang birthday? Si Senator Mark mo, si Congresswoman Amy Villar ang may birthday, Avik, ha? Anyway, alam ko si Senator Kiko Lakay kahapon. Kahapon. O, kita mo, ha? Ayan. Palagi ko magpaparamdam yan. Ayan. Senator Kiko, ayan. Senior na rin pala to si Sen Kiko. Ganoon ba? Ayan. 60 years old. 62 years old na siya. Ba? Tingnan mo nga naman, ano, ha? Ayan. Nakiregalo ni Xiaowi sa kanya, ha? Ate Xiaowi, ha? At Senator Mark Villar, happy birthday! Kay Kuyang Noel Sakay ng Malolos, Bulacan, kay Araceli Orlador, ano ba bats, ha? Araceli o Arazel Orlador from Daddy Edgar Orlador, ba? Ito pala yung re-regalo niya ng Toyota Cross, yan ba? na naman siya. Iba talagang bus kong si Edgar Orlador, ayan. Kasabay ko itong nag-apply na rumboy noong araw, eh. Ayan. Talaga? Sa dinami-dami naming nag-apply, ayan, mga 100 yata, ha? Mga 5 lang yata kami nakuha. Uy, Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue, happy birthday, Kuyang Sir, ha? Binabati ni Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. Kay Noble J. Cervantes, happy birthday. At kay batiin din natin si Mauro Santiago mula kay Tess, ang kanyang dating girlfriend. At belated happy birthday kay Justice Roberto De Quiros ng Court of Appeals. Ba? Kalaba tayo dyan, Justice Dec. Ayan. Binabati ka ng mga taga Manila Travelers Square and Compass Club. At binabati natin ang mga listeners natin, Sister L, ha? Mga magandang parents ng estudyante sa Ateneo, ha? Mga Ateneo ito, si Ma'am Virginia Turalba. Hi, Ma'am Virgie. At si Ayla Tiglao. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At congratulations daw sa Marilag Senior Citizens Association sa kanilang libreng seminar. Ayan, karapatan mo, alamin mo. Ba? May political tone ito, ha? Ngayong araw, sa ganap na alas 8 na umaga sa Our Lady of Miraculous Medal Paris. Aba, alam ko to, ha? Barangay Marilag Project for Quezon City. Aba, nagsisimba ako dati dyan. Ayan. Inasan daw ang pagdalo ni Attorney Romy Macalintal. Ang chairman, ang chair, Mary Jean Loreche ng National Commission on Senior Citizens, Attorney Gital Leonin ng tanggapan ni Congresswoman Mila Aquino Magsaysay, at ang kanilang president ng mga senior citizens dyan sa Quezon City, si classmate, Ben Rosario. Alamin na nga natin ang latest mula sa Quezon City. May mga kontrobersya din pala sa mga dyan, flood control project, Val. Ayan. Ay, di ba yung mga nire-report ni Val Lakay, yung mga pinupuntahan yung mga pumping station nung nakaraan. Dahil merong 3 question ng mga pumping station dyan sa District 1 ng Quezon City. Pero sandali lang, sister, bago makalimutan, ayan, Mr. President, ha? Abay, sana'y huwag lamang daw yung mga public works na kontrobersya ang pinupuntahan po ninyo, ha?
At sana daw kung magpunta kayo doon, tama yun, ha? Huwag kayong magsasama ng kung public works, huwag kayong magsasama ng mga taga DPWH, ha? Kasi parang medyo may ano yan, may bias na yan eh. At saka, siyempre, pagtatakpan na yun, paghahandaan na yun, ha? At maganda yung surprise inspection na kayo. At sana Mr. President sa mga government hospitals din, ha? Pagka dadalaw kayo, katulad ng East Avenue, unannounced. Tsaka huwag nyo isama si Secretary Ted Herbosa, binobola lang kayo niyan, sa totoo lang. Bolero yan eh. Ayan, surprise Mr. President, para alam nyo ang tunay na sitwasyon, kalagayan ng ating mga pasyente at mga government hospitals ngayon. Eto na, sige, report na. Sige, punta na natin ang report ni Val Gonzales. Ang detalye nitong 3 kinokwestiyon ng mga pumping station dyan sa District 1 ng Quezon City. Itinigil na daw ang konstruksyon. Detalye balita mo, Arch 5, Val Gonzales. Val. Mr. L at Mayor, mula pa noong araw ng Webes, may itinigil na nga ang pagtatayo ng magkatapat lamang na pumping stations sa Barangay Mariblo at Barangay Santa Cruz, Quezon City. Ayon sa construction worker na inabutan ng DCS Mayor sa project site, itong si Mang Rene Dalot, ito raw ang sabi sa kanila ng engineer na namamahala sa kanilang outpost na itinayo dito sa bahagi ng Colonel Moranes, Barangay Santa Cruz, Quezon City. Ang pagtitigil sa konstruksyon ay kasunod ng pag-alma ng Quezon City Government na ituloy pa ang proyekto. Sa pinadalang letter of objection ng City Government sa tanggapan ng NCR, dagdag daw ng mga violations kabilang ng paglabag sa provision ng Water Code of the Philippines o ang Presidential Decree 1067 dahil ang tatlong mga pumping stations na ito ay tinatayo mismo sa isang non-buildable area. Ang dalawa sa 3 pumping station na itinatayo sa Barangay Mariblo at Barangay Santa Cruz, Mayor, kung matatandaan nyo, ay natatangi. Ito yung kakaiba sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bakit? Dahil deklarado itong proyekto na nasa isang lugar, magkatabi lamang, at isang kontraktor, at ang malupit, halos copy-paste lamang yung pondong ginamit. Pinambuhan ito ng DPWH NCR ng 2 kapwa mahigit 282 million pesos. Sabi ko nga, halos copy-paste lamang yung pondo dahil 3,137 piso lamang yung pagkakaiba ng dalawang proyekto. Yung project cost, Mayor, 3,000 mahigit lamang yung pagkakaiba. Samantala, doon sa bahagi ng dito sa may Barangay Santo Domingo, abay, inabutan namin, Mayor at Sister El, na inalis na rin yung backhoe isa doon sa mga heavy equipment na gamit sa pagtayo ng Matalahib Creek Pumping Station na nasa Barangay Santo Domingo naman, District 1 pa rin ito. Sabi ng nakausap kong mga residente, ilang araw na rin nilang nakikita na wala na yung mga construction worker na gumagawa sa lugar. Ang Matalahib Creek Pumping Station ay pinondohan naman ng halos 76 na milyong piso. At ang kontraktor ay ang controversial na St. Timothy Construction Corporation na kasama sa top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects na pinaglaanan ng multi-bilyong pisong pondo. So sa ngayon ay wala nang gumagawa doon sa 3 mga pumping stations na ito sa bahagi ng Quezon City. Mukhang malinis yata ngayon, ha? Ayan, inalis yung mga basura. Mayor, medyo malinis naman yung mga creek na yan, Mayor, na pinagtatayuan. Ang sabi ng city government, hindi daw dapat dyan ay tinatayo yung ganyan mga proyekto dahil doon sa Santo Domingo, yung Matalahib pumping station na, Mayor, na tinatayo ay 30% ng daanan ng tubig ay sinaklaw na dahil tinatay yung pumping station. Kaya lalong nagpasikip tuloy doon sa creek na ito na nung kasagsagan na pananalasa ng habagat at 3 magkakasunod na bagyo nung nakalipas na buwan. Abay, eto yung itinuturong dahilan na nung katabing barangay, yung Barangay Damar, Quezon City, na siyang dahilan kung bakit binaha sila na hindi naman nangyayari sa nakalipas na maraming panahon, pero dahil sa pagtatayo
ng Matalahib pumping station na yan dyan sa Santo Domingo ay binaha sila. Kaya kahapon, Mayor, araw ng linggo ay isa-isa nagbibot itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte kasama yung engineering ng district office ng Quezon City. Nilibot inisa-isa nila yung mga proyekto ng DPWH NCR na ayon kay Mayor Joy Belmonte hindi naman daw magpapaalam sa kanila. Dapat tatama yan siguro lahat ng mga mayor sa pasyalan yung may mga public works project sa kanilang area of jurisdiction. Ayan, para na-check ha. Ayan, para malaman nila kung kailan matatapos yan, gawa ba yan, ayan, baka mamaya ghost project lang yan. Okay, marami ka assignment ba, ha? May assignment ka pang isa, ha? Meron ka pang isang iimbestigahan, mga hospital pa, ha? Alam mo na yung bukod dyan, Mayor, baka po kasi i-report ko rin sa inyong programa dahil isang national high school dito sa Quezon City, kata-kata, only in the Philippines, na itayo mismo sa isang creek. Ha? Anong school yan? Bukas daw. Quezon City. Antabayanan yan ng ating mga bayan. Sige, may pa-teaser ka sa amin, ha? Baka yun nakita ni Ninong RSA. Ayan. Nakapatong sa creek. Oo, nakapatong sa creek. Sabi niya, kung papayag daw ang gobyerno, ha? Siya mismo ang mag-aayos sa mga problema ng sa Metro Manila at yung mga ganyan, patatanggal niya at i-relocate niya at magpapatayo ng panibagong eskwelahan. Siguro ipuntahan niya na. Itong nasa distrito naman, distrito ng Quezon City. Dahil isang malaking national high school dito sa pinakamalaking lungsod sa National Capital Region, isa sa kanilang national high school, itinayo sa isang creek. Wow. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang 'di ba ano 'yan? Magsaysay High School ano ba 'yan? Hindi ako familiar lakay sa mga school. Ano nga ba malaki eskwelahan diyan sa may EDSA malapit sa Quezon City Police. Report mo lang kay Giselle. Nako, ito malupit yung report ni Giselle. Eto na lakay dahil katulad ng nabanggit natin kanina ay yung kaso laban sa DPWH District Engineer na nagtangka umanong manuhol kay Congressman Leviste. Inahanda na daw po yan. Kakasuhan na siya. Alamin natin kung anong oras ikakaso. Isasampa ang kaso ngayong araw, RH50. Ay, holiday pala. Holiday ngayon. Kailan ba siya kakasuhan? Baka bukas. Na yan. Pero inihanda na daw yan lakay ayon sa Batangas Police. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sister El, inihahanda na nga ang kaso laban sa district engineer ng DPWH na nagtangka umanong suhulan si Representative Leandro Leviste ng unang distrito ng Batangas. Sabi sa DZRH ng Batangas Police na haharap si First District Engineer alias Abelardo sa asuntong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at corruption of public officials sa ilalim ng Article 212 ng Revised Penal Code. Pasado alas 7 ng gabi noong August 22, inaresto ng Taal Municipal Police Station ng 51 anyos na engineer ng Balayan, Batangas. Sa inisyal na investigasyon, isinuplong ni Congressman Leviste ang suspect na tinangka umano siyang suhulan ng mahigit 3.1 milyong piso para pigilan siya sa pagsasagawa ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto ng DPWH sa unang distrito ng Lalawigan. Dahil dito, agad na ipinaalam ni Congressman Leviste ang insidente sa mga otoridad na naging dahilan ng matagumpay na pagkakaaresto sa suspect. Na-recover sa operasyon ang 3.1 milyong piso na panuhol ni engineer na ngayon ay nasa kustodiya na ng Taal Municipal Police Station. Sa tanong doon, Sister El, kung kailan siya kakasuhan, bukas pa ang sabi ng Batangas Police Station sapagkat ngayon nga ay holiday. Ito Giselle, sa report para sa DZRH. 360 o 3.6 million lamang yung advance payment yung ayan yung nakalagay yung eco bag na kulay green. Oo. Hindi magkakasya ang 360 million diyan. Yellow green yung bag.
Lakay yung na-recover ng mga ng pulisya ay 3.1 million pesos. 3.1. Walang impormasyon lakay yung Batangas PPO yung tungkol doon sa installment na binabanggit sa mga report. Pero kung yung mga report nga lakay na wala pa rin naman ding kumpirmasyon, si mismo nga Congressman Leviste ang sinasabi kasi may initial payment na mangyayari itong 3.1 million tapos di umano ay susundan daw ng 15 million lakay. Ang sinasabi naman ni Senator Ping Lakay, ang suhol daw na tinatangkang ibigay kay Congressman ay aabot ng 360 million. Wow, laki Grabe naman yun, yan. Kaya pala ang daming pera ng engineer. Kaya pala yung ibang district engineer kung pumasok sa opisina, naka-Ferrari. Antindi, corruption talaga, rampant na rampant. Ano? Alam ba ito ni Senator Loren Legarda? Alam ba ni Mami ito? Ayan, Mami niya si Senator Loren Legarda. Leviste. Lakay baka sa'yo nagkwento kay Senator Ping. Oo, baka nagkwento na nung anak sa nanay. Ang sinasabi nga lakay doon sa mga report din parang parang 5 hanggang 10% daw ng bahagi nung sinasabi na 3.6 billion peso na project mula sa 2025 budget yung inaalok kay Congressman, kaya aabot daw yan ng 360 million. Okay nga Ruth, so nakakulong sa sa Taal Municipal Jail. Yes, Lakay, nasa Taal Municipal Police Station ngayon. Giselle, itong si Lakay. Bantayan mo, baka mapunta sa Taal Lake yan, ha? Grabe naman. Bantayan mabuti, ha? Ayan, pabantayan mo, baka magay sa mga sabungero yan. Hindi naman siguro. Hindi naman Lakay. Ang sabi ng Batangas Police Lakay ay nasa maayos naman daw na kondisyon ngayon si engineer na bukas nga ay nakatakdang sampahan ng mga kinauukulang asunto. At ngayong araw Lakay, magsasagawa ang mga otoridad ng isang case conference. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Daming mga issue ngayon na Sister L. Maiinit. Ayan. Ang nakakalungkot Lakay, lahat ng issue, korupsyon, nakaka-bad trip. Ayan. Kaya pati ang Presidente Bonget, mainit. Sandali lamang Brad, Raymond at Paas, magpabango ka muna. Standby man ang Milky Regunan. Batiin ulan natin si Kuyang Robin Go. Ayan. At mga brethren sa Cotabato Masonic Lads. Aba, maulan daw dun sa Cotabato City ngayon. Ingat Kuyang Robin. Ayan, binawat natin si Noble Juna Samaniego at si Kuyang Judge Boyet Mapili. Uy, akala ko ba magpapa-interview ka na Press Secretary Dave Gomez? Ayan. Malapit na raw. Ayan, malapit na, ha? Sabi nga, no turning back. Ayan. Talagang tuloy-tuloy daw ang presidente ngayon, ha? Abay, dapat lang at hindi lang yan. Sabi ni Senator Ping, dapat may maparusahan, may makasuhan, at dapat may makulong. Oras, Sister L. 9:48. Ang oras na yan. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Noy, tutulod daw ni Bonget. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:55. Ayan, ready na si Brad. Eto na Lakay, puntahan na natin ang update mula sa Senado dahil mga Ghost Flood Control Project, hindi lang daw yan sa Bulacan. Of course, marami yan Lakay. Ayan na, alam ko meron din sa Romblon. Alamin natin. Dahil lang nagsabi niyan Lakay, ang nag-privilege speech nung nakaraan na si Senator Ping Lacson. Ang buong detalye balita mo, RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, hindi nga lang daw sa lalawigan ng Bulacan nagkaroon ng mga Ghost Flood Control Project, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
Ito ang muling binigyang din ni Senador Panfilo Ping Lacson matapos sabihin ni Secretary Manuel Bunoan ng Department of Public Works and Highways na isolated case lamang ang kaso ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan First Engineering District. Sabi ni Lacson, lumabas sa case study ng kanyang mga tauhan na may mga nakumpirma ng kalintulad na kaso sa Pampanga, La Union at Mindoro. Para sa senador, ang pahayag ni Bunoan na isolated case lang yung sa Bulacan ay isang uri ng depensa at paghuhugas kamay at animoy wala na siyang balak na imbestigahan pa yung ibang kaso ng anomalya sa Department of Public Works and Highways. Sa ngayon ay hindi pa isinasantabi ng senador ang posibilidad na magkaroon ng part 2 ang kanyang privilege speech. Kailan yung Brad? Kailan yung part 2, Brad? Ihahanda pa daw, Mayor, dahil iintayin niya yung mga yung ibang report na under verification sa Bicol, Eastern Visayas at Mindanao. Ayan, sama daw yung Romblon. baka nakarating na rin. Nakarating na rin, Mayor, dahil mukhang meron ding kalintulad palang report na ganyan doon sa lalawigan ng Romblon na malaki din ang halaga. Ayan, patay tayo dyan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ayan, kapanapanabik ang mga balita mula sa Senado at Kongreso ngayon. Naku, nawala ba't yung pinutol si Brad? Ayan, pinutol nyo naman sila kay Raymond. Di ko pa tinatanong kung anong pabango niya. Ano ba yan? Sheldon ba yan? O bakit ka pati ng ganyan pabango ng kotse yon? Sigaw natin noong Hindi ko alam pa sila kay. Ganun ba? Palibasa ang... Hindi ako nagpapabango sa palibasa ang pabango sa kotse, yung pabango sa sa kabinet. Ayan. Hindi lang kayo nahihilo ko sa amoy. Ganun ba? Kaya ayoko ng pabango. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Aba, pati sa Kamara, ayan, tuloy din ang investigasyon ngayon ng korupsyon. Ayan. Dahil ang Kamara Lakay, eto, sorry. Ang COA dapat din daw magpaliwanag. Ayan. Kung bakit. Ay, alam mo Lakay, mamaya chichika ko sa'yo pero mamaya na. Kung bakit nakalusot ang mga maanumalyang flood control projects. Ibalita mo ang detalye, RH12, Milky Rigunaman na Milky. Sister Ella at Lakay, bukod sa DPWH, marami din dapat ipaliwanag ang Commission on Audit kung paano nakalusot sa COA ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nag-e-exist. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Strike Committee on Infrastructure na mag-iimbestiga sa kontrobersya at maanumalya sa mga flood control projects. Sabi ni Ridon, bakit nakalusot sa COA ang milyong-milyong pisong halaga ng proyekto na hindi naman dumaan sa masusing pagbusisi? Anyari rin anya ang ginawa ng Bids and Awards Committee ng DPWH kung inaward ang kontrata sa ilang kontraktor gayong maraming flood control projects kung hindi man talpak ay mga ghost projects. Tiniyak ni Ridon na magiging evidence-driven ang kanilang investigasyon kahit may ilan silang kasamaan sa Kamara ang idinadawit sa kontrobersya. Ang kay Ridon, iisa-isahin nila ang status ng bawat proyekto at aalamin kung sino-sino ang mga nakapirma sa mga kontrata. Matatandaan, umiinit ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos lalo na nang bisitahin ang Reinforced River Project sa Baliwag, Bulacan na fully paid at kompleto na base sa mga dokumento pero wala namang naitayong aktwal na mga istruktura. Ako si Milky Rigunaman para sa DCRH. Yes, okay. Hindi rin talaga makita ng mga taga-COA kasi ghost nga. Manamils, paano daw yun? Invisible nga yung project. Ghost. Oo nga. Pero alam mo Lakay, dapat makita talaga nila to, di ba? Pag release ng may mga nire-release na pondo dyan, milyong-milyong piso yan. Dapat nakikita yan ng COA, trabaho nila Baka kailan pang pumunta ng Kongreso si Mayor Benji Magalong para makita yan, ha? Ayan, gusto ni Mayor Magalong manang Milky, ha? Oo, gusto niya man ng milk, punta daw siya ng House of Representatives. Kesa sa Senado, mas gusto rin sa Kongreso. Mas marami daw bumabanat sa kanya dyan sa House Alam mo Lakay, at Sister El, hihintayin daw siya ng Tri-Committee na on infra dito sa ang sabi nga ni Congressman Benny Abante, kung
mananahimik daw siya ay parang balewala. Dapat humarap siya sa investigation. Kaya nga i-invite daw siya, Mana Mills. Wala namang imbitasyon sabi mo kay Congressman Abante. Invite nila dahil ready ang Mayor Magalong. Basta pag in-schedule na daw lakay ang hearing, Sister El, pupunta dapat dito si Mayor Magalong. Ay imbitahan talaga nila. Masaya ito. Looking forward. Based sa allegation ni Mayor Magalong lakay Israel, 67. Para ko na 67 daw. Para ko na nakita, baka sabihin ni Mayor Benji Magalong, di ba ikaw, Congressman, ganito ang tinanggap mo, ganito si kontra mo. Nako, para ko nakikita, baka mamaya pagka nagbanggit si Mayor Magalong ng mga pangalan ng mga congressman, baka i-contempt siya dyan. Mahirapan sila dahil ang mamista niya sa PMA Sandigan dito full all out ang support. Ayan, pagpunta ng Kongreso Senado. Ayan, at abangan talagang hinihintay din namin lakay yung invitasyon sa kanya ng Kamara kapag sinimula na yung pagdinig ng Tri-Committee on Infrastructure. Base nga sa mga report at mga sinasabi ni Mayor Magalong sa mga interview ay 67 lawmakers ang nasa listahan niya. So lawmakers lakay ang dami nun. O kaya ay senador. Senator, mix na yun, pinagsama na. Grabe. Kasama daw ba si Congressman Richard Gomez? Kaya galit na galit kay Mayor Magalong. Wala pa naman yata siya nilalabas wala pa. Oo, pero siya lang talaga ang lakay ang sumagot kay Mayor Magalong na talaga kung meron siyang ebidensya, ilabas. Ayan. Kumbaga siya yung naghamon na ilabas mo na. Sige, ipatawag nyo para magkaalaman na. Yes, actually nag-express naman siya ng kanyang willingness na pumunta, so dapat ma-invite. Mas gusto niya sa HOR kaysa sa Senate. Sabi pa naman niya, okay ako, pero mas gusto ko talaga din sa HOR Sa HOR. Mas gusto niya sa HOR. Sa Kamara lakay, Yes, sinabi niya kanina man namin sa interview nila kay. Mas gusto niya sa HOR kaysa sa Senate. Oo, kasi mukhang mas marami siyang iladawin sa Kasi mas marami daw sa kanya Mana Mills sinasabi ang mga kongresista. Para masagot niya raw. Para kung nakikita ito Manang Milky. Congressman Eric Yap, ACT-CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Congressman Geraldine Roman. Naku, yan, sampol lang yan. Sige, abangan na lang natin. Ang dami pala. Pero alam mo lakay, isa sa mga naka-entrap na ng isang opisyal. Ay, oo. Kung inyo nababalitaan, Congressman Leandro Leviste, yung anak ni Senator Lauren De Garza. Yung ni-report ni Giselle kanina. Giselle, kakasuhan na daw yan bukas, Manang Mills. Nasa oblo na ito ng nasa oblo na ng Taal Municipal Jail. Nandun na sa police station. Nasa police at pinuntahan pa siya at inaalok ng pera. Actually, dala-dala yung pera lakay. At nung ilalabas daw yung salapi, yung pera ay saka pumasok yung mga members ng PNP at saka ng NBI for the entrapment. Pero yun daw ay initial payment pa lamang based on that sa pangako niya kay Congressman Leviste, madadagdagan pa daw kapag pumayag yung naturang kongresista. Bata pa ito at first termer. Oo. Mr. L. Saka susura ng 1 million bilyonaryo ito. Hindi niyo ba kilala si Congressman Leviste? Bilyonaryo itong batang ito. Na pinakabatang kongresista ngayon sa Kamara. Ilang taon siya, Milky? 32 lakay. Wow. 32. Grabe. Halos kasing edad ko lang. Lakay, sure ka ba? 20 years ago. Ang lakay ng isang taon. Ka-age ko siya, lakay. Ganon. Sige na nga. Ako, 32 na pala si sister. Akala namin nila kay 25. Oy, di ba? Hindi halata. Hindi halata. Kaya tuloy, daming kwan Ayan. Sige na nga, wag na. Wag na, tama na yun. Okay, maraming salamat, Mana Milky. Thank you, Mana Milky. Nagmulahan pa kami ni Sister Oo nga. Hindi na kaya, Sister L. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap.
Eto naman report mula kay Boy G. Anong report ni Boy Gonzales Dumagoso? Dahil sa mga pagbahala kay, nako, eto. Kaso ng leptospirosis. Oy, teka muna. Baka makalimutan na nakikinig sa atin yung ating kaibigan. Ayan, Sino? Bubit sa United Nations sa Europe. Ayan. Grabe yung bubit mo, imported. Imported. Ayan, pakakapihin daw niya ako mamaya. Relson Cordero. Ayan. Hello po. Ng United Nations sa Budapest, Hungary. Hanep itong bubit mo na ito, Lakay. Binabati ka, Lakay Relson, ng mga Anito Boys. Ayan, Halina Boys. Ayan. English spoken dollar ba ito? Spoken ng dollar from Ilocos, Letoy. Ilocos, Slovakia. Pero ito na muna latest sa Maynila dahil yung kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila umabot na sa 260. Ang detalye balita mo, RH29 Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakay Deo, umabot na sa 200 at alin na po ang naitalang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa Maynila. Ang bilang ng mga pasyenteng tinamaan na nabanggit na sakit ay nagmula sa 6 na hospital na nasa pangalaga ng Manila LGU. Nasa 114 na pasyente ang naitala sa ospital ng Maynila Medical Center, habang 49 naman sa Santa Ana Hospital at 38 sa ospital ng Tondo. Aabot naman sa 35 naitala sa Ospital ng Sampaloc, 23 sa Gat Andres sa Bonifacio Memorial Medical Center, at ang isa ay natili sa Justice Jose Abad Santos sa General Hospital. Nasa 35 naman ang naitalang nasawi sa leptospirosis, kung saan nakamonitor naman ang Manila Health Department sa 15 pasyente na kasalukuyang naka-admit. Inabisuan ng iba pa agad na kumonsulta sa mga doktor kung makaranas ng anumang sintomas ng leptospirosis, habang maaari rin magtungo sa mga health center para magpatingin at makahingi ng gamot na doxycycline bilang panlaban sa sakit. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Ayan. At sana mapasyalan niya ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Ayan. Para masugpo na. Ayan. Para masugpo na ang lumalalang kaso na illegal online na gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang sinasabing website kung lisensyado ba o lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro. Ayan. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang mga players. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan. At para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang kanilang website www.pagcor.ph/PagCorGuarantee. Ayan. Sabi ni Secretary Dave Gomez, mukhang effective daw ang isumbong sa Pangulo website Sumbong sa Pangulo Lakay. Isumbong sa Pangulo.ph. Ayan. Sige, sumbong pa more. Yes. Hoy, Lakay. Pero karamihan dyan, report ng mga intelligence, community. Oo. Tsaka Lakay, maganda rin yung mga netizen mismo na nakatira dun sa lugar. Kayo na mag-report Hindi naman makikita yung pangalan ninyo na kayo ang nag-report. So anonymous naman yan. Safe kayo na hindi kayo makikita, hindi malalaman na kayo ang nagsumbong sa kanila. Lalo na kung ghost project yan. Pero Lakay, may lilinawin lang tayo. May sinend sa akin si Tita Malu. May nagpapakalat kasi Lakay ng sa online, may mga nagtatanong sa atin, nagka-clarify. Ang pinapalabas kasi nila dito is Julius Babaw joined and his wife Christine Bersola Babaw launch a morning radio program for DZRH and DZRH News Television. Magandang umaga Pilipinas daw ang title, replacing Dos por Dos. So kung ano-ano man pong naririnig, wala po kaming bagong programa, wala pong bagong lipat, wala pong inalis na programa. So wag po kayo nagpapaniwala doon po sa mga nababasa ninyo online kasi minsan po may mga kung ano-ano lang kinukompose online, pinupost. So, wag po kayong maniwala. Ang totoo po dyan, yung mga bago po dito sa amin, ayan,
bagong facial lang po kami. At kung mayroon man po kasi bago program, at pwede nyo po yung i-check sa aming website o kaya sa aming pong Facebook page na DZRH News. At may Facebook page din po sila, kaya Deo Macalma. Ako po meron din, Sister L. So, na-check ko. 5 pa lang gumagamit ng pangalan ko. So, hindi isa lang po ang page nila, kaya official page po. Mukha niya lang may nakalagay. Official page of DZRH. Veteran. Broadcaster. Deo Macalma. Hindi ako yung mukhang dato puti. At least yun, may disclaimer ya kay. I'm not the famous and the parang veteran broadcaster Deo Macalma. Pero may mga maraming kang pangalan online. Baka kamag-anak ko kaya ang mga ito. At yan ang kaba natin palatuntunan ng damdamin bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye.